Alam ko sa forma pa lang yan, parang Chinese yan eh. Safe na safe sila dyan at hindi nagalugad, no, ng mga sasakyan pandagat. And guys, mega loud shoutout. Nandito tayo sa Manila Bay. Malapit ito sa Hotel H2O. Dito kasi makikita natin ng medyo malapitan ang mga barko na nagbubuhos dito sa reclamation. Kung nakikita nyo yung mga barko na yan, no, yan po yung mga barko ng kontraktor na patuloy na nagbubuhos diyan. So dito naman sa kabila, no, yun yung sa may Sofitel banda. Nakikita din natin yung reclamation, grabe, no. So for ilang buwan, taon na yata na hindi ako nakagawi sa lugar na ito. Ngayon binalikan ko. Medyo naisip ko kasi why not mag-update dito sa lugar na ito. Palagi lang natin nakikita kasi sa Dolomite, no, ang aking content Dolomite, and dito sa may yacht club ngayon, binalikan kong lugar na ito, no, para makita natin ang other side, no, ng Manila Bay. So palagi ako dati dito pero matagal na no, na panahon na hindi ako nakabalik. So yan ang itsura dito ngayon. So may nakakita din ako na cargo ship na lula ng mga container, and then yung mga barko nga na nagbubuhos dito. So ayan. So napalibutan na. Kung napansin nyo, ito nga kahapon napag-usapan din namin ito, yung alon, no? Kung napansin nyo, yung dagat dito ay wala na masyadong alon. Dahil yan sa reclamation na ginagawa dyan sa Manila Bay. Natakpan niya na kung dati ay medyo open space, pero ngayon ay hindi na, no? Naharangan na at nakikita din natin sa gitna ng karagatan may mga structure na nakatayo. Kung hindi ako nagkamali, yan ay mga warehouse siguro ng kontraktor, no, ng nagbubuhos, no, sa reclamation. Grabe no. So ano kayang iba pang activity, no, ang nandyan. Thinking guys, ang kontraktor nito ay Chinese. So dapat ini-inspection din ng ating gobyerno kung ano-ano ang mga activity diyan. Alam mo, ako nangangamba din sa paglagay ng reclamation diyan. Pwedeng manirahan ang mga Chinese diyan, So ito fishing boat, I don't know kung Chinese or local natin yan. Matagal ko nang nakikita din yan dyan sa ating karagatan ito. Itong mga fishing boat na yan. Sure naman ang ating Coast Guard hindi naman nagpapabaya sa pag-inspection ng mga barko dyan. Pero siyempre dapat paigtingin pa ng ating gobyerno ang pag-inspection yan, dahil alam naman natin na ang Chinese ay umaaligid sa ating bansa at nagkaroon ng atensyon, no. Isipin nyo na lang yung West Philippine Sea natin na talagang matindi ang tension ngayon, no. Hinaharas ang ating mga kasundaluhan doon. So dapat sana sa ating gobyerno tutukan nila yan ang ating karagatan. At siyempre yung ating mga mangingisda na nandito. So kawawa din to mga mangingisda na ito. Actually ating pag dito ko lang sa malapit, wala naman talagang masyadong isda na makukuha dyan. Ang mga isda ay lumayo na sa area na to dahil nga sa paggalugad ng area na ito. May nagbubuhos, may nag-dredging. So kung ano-ano pang activities sa karagatan. So
na gambala na ang karagatan, umaalis na rin ang mga yamang dagat dito. Nasisira na ang mga coral reefs and iba pang mga binabahayan ng isda. So wala nang mga isda diyan, sigurado may makuha sila diyan, siguro yung mga isda na lang na talaga maliliit at saka mamurang halaga, kasi alam nyo ang pangingisda, minsan na target din nila yung mga isda na mabinta at mahal ang presyo sa palengke. So yan din ang kanilang target. So far naman ang karagatan ay tahimik. Sabi ko nga kung dati maalon, ngayon ay hindi na masyado dahil nga sa reclamation. Isa din yan sa sa umaharang sa alon dito sa karagatan sa Manila Bay. And ang panahon ay makulimlim at sana wag mo nang ulanin. Yan. So mag-update pa tayo sa ibang lugar dito sa Manila Bay. Ang sunod natin na update siguro ay yung banda sa Sofitel. Tingnan natin ang kalagayan din doon. Yan yung mga barko na yan, dapat in-inspection yan. Alam ko sa forma pa lang yan, parang Chinese yan eh. Kung hindi ako nagkamali, yung forma na yan ng barko na yan ay Chinese, yan ang style ng mga Chinese eh. Maliban lang dun sa puti na yan, ilang taon na tayo dito, nakikita pa rin natin dahil yan ay pagmamayari ng isang maritime school dito sa Maynila. Yan ay pagmamayari ng isang maritime school. So training nila yan, training ground. So yun naman ay cargo ship at yung iba diyan ay nagbubuhos sa reclamation. So ito naman si Kuya nangingisda diyan. So yan, sabi ko nga may makuha man siyang isda diyan pero hindi na ganoon kalaki ang halaga. Kasi ang lugar na ito galugad na. Pero mayroon pa rin naman kasi sa lawak niyan, mayroon pa rin namang lugar diyan na hindi talaga maabot ng dredging. Ang magandang lugar dito ay yan sa ilalim ng H2O Hotel. Kung napansin nyo, may mga nangisda dyan, nangingisda. Yan ay the best na area. Kasi alam yung lugar na yan maliban sa malamig, yan ay gustong-gustong pamahayan ng isda dahil safe na safe sila dyan at hindi nagalugad ng mga sasakyan pandagat. Sigurado maraming isda dyan. Yan yan. May dalawang mangingisda sa ilalim ng H2O Hotel. So ayan may dalawang mangingisda, sana makakuha sila ng maraming isda dyan at para makabinta naman para may pang-uwi sa kanilang pamilya. So yan ang update dito guys sa Manila Bay. Dito banda lang yan sa may H2O Hotel or sa likod ng Quirino Grandstand. Salamat guys, mag-ingat po tayo.